Good morning, good morning. Ako si Kuya Boy. Pakyat ng Salawag. Dito sa courtyard. Yung titak mo. Kanina pa yan? Bah, aga. September, second Wednesday meeting of the month of September tayo. So, kami yung naka-assign na mag-deliver ng meeting yung grievances. So, before we start, any gatherings, we invoke the blessing of God. So, opening prayer muna tayo. Kami ng magandang panahon, magandang pangangatawan at masayang pananaw sa buhay, Panginoon. Salamat dahil muli mo kami tinipon, Panginoon, para mag-meeting at magsaayos ng mga bawat bagay na dapat mong lagyan ng kaayusan. At maraming salamat sa pamunuan na patuloy na nagsumikap na pabuti po ang samahan, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa bawat plano na nakalaan sa bawat layunin. Hayaan mo na makasama ka namin, Panginoon, at pagpalain mo po ang bawat plano, Panginoon. Diyos, aming po pinagtitiwala sa iyo lahat ng bagay, Panginoon, at hinihingi po namin ang gabay ng Espiritu Santo na siya po manguna sa aming kalagitnaan. Muli, Diyos sa iyo ang aming pupuli at pasalamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen! So, meron tayong maikling pag-aaral. Meron lang po tayong mga verses na tatalakayin. Una po sa Mika chapter 7 verse 6, kung may Bible po kayo. Tayo po muna ay manalangin. O Diyos, muli kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa umagang ito dahil alam namin na sinamahan mo kami at patuloy na sasamahan sa buong maghapon. Iyo pong pag-ingatan ng bawat isa as we ride, Lord, sa karsada. At salamat po dahil saya kapag merong kaming kasamang nagbibisikleta at sama-sama at nag-i-enjoy sa pagbibisikleta. Maraming salamat po sa umagang ito at pagpalain mo po ang maikli naming pag-aaral ayon salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa English, ang tatay daw ay kumbaga ay problema sa pamilya. Di ba? Yung anak pasaway sa kanyang nanay. Yung daughter-in-law, manugang, di ba? Ang manugang ay pasaway sa kanyang mother-in-law, di ba? So, yun po. At ang sabi rito, ang pinaka-kaaway daw ng tao ay nasa loob ng tahanan. Yan, so, tayo po, nakaka-relate tayo sa bawat isa. May mga problema rin tayo sa ating mga tahanan. Although we enjoyed fellowship, we enjoyed riding, pero alam natin na meron po tayong sometimes dala sa ating mga puso, mga problema sa tahanan. And ito po yung ating i-address sa umagang ito. Matthew chapter 10 verse 21. Ito po ang sabi. Brother will deliver brother over death. Yung magkakapatid daw, mag-aaway-away, hanggang magkapatayan. And the father, his child. So, ang tatay, tapos yung anak. And children will rise against parents and have them put to death. Ito yung matindi nangyayari na ngayon. Sa balita, yung nanay pinatay nung anak, di ba? Yung lola pinatay nung apo. So, yan na po yung nangyayari ngayon. At nakatala po ito sa Biblia. Ito yung nakaprophesy na darating ang araw na ang mundo talaga ay magulo at magmumula ito sa tahanan. At ngayon po, nakikita na natin nangyayari na ito. Kawikaan 22, verse 6. Ang sabi rito, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran.
bilang mga magulang, it is our responsibility na turuan ang ating mga anak. Ay paano ang tanong, Pastor, paano yon? Ang lalaki na nung anak ko, matatanda na, no? Ano? So, but still, sinasabi pa rin dito, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran. At hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Yung tinuturo po nating tama sa ating mga anak, hanggang lumaki, dala-dala niya yon. Ang problema po ito, lalo ako po, dati akong manginginom din before, lumaki po ako sa Makati, lahat po ng beer house doon, naikot ko, siguro alam niyo yung Pasong Tamo, yung Pasong Tamo po yan ay puro beer house, ano? So, at ako po talaga noong araw, hindi ko akalain na maging pastor ako. Hanggang sa one day, nagising na lang ako nag-abroad po kasi ako, 16 years po ako sa Saudi Arabia. At doon po, nakakilala ako sa Panginoon. And during that time, talagang ang struggle yung family ko, ang manginginom nga po madaling araw na kung ako'y umuwi. Tapos, ang mother ko, laging nasa pintuan, inaabangan ako na umuwi. But, ito po yun Dahil ang broken family po kami, ang tatay ko ay may ibang bahay. Ang sabi lagi sa akin, pag ako'y nalalasing at umuwi, ikaw ang magmamana sa tatay mo. Sabi ko, hindi po ako magmamana sa tatay ko. Lagi kong kinokontra. At alam po ninyo, kapag nag-decide tayo, dapat positive tayo. Na pag sinabi mong hindi mo gagawin ito, talagang huwag mong gawin. Alam mong bawal ang drugs, bakit ka magdadrugs? Learn from the mistakes of others. Matuto tayo sa mali ng iba. Alam mo nang masamang uminom at maglasing, pero ginagawa natin, di ba? Alam mo nang masama yung drugs, pero bakit ginagawa natin? Alam mo masama yung sigarilyo, bakit ginagawa natin? Yung manigarilyo ay ano po ang sanhi ng sakit, di ba? Sa lungs lagi yun So, yun pa, alam mong bawal mambabae, may asawa ka. Nang babae ka. So, ibig sabihin, masisira ang family. At dahil doon, sa atin din nagmumula yung pagkakasira at pagkakamali natin. We are all seniors, mga lolo, mga tatay, but still, gusto natin ang ating pamilya ay maayos. Amen. And ako po, dalawa anak ko, and ako nagpapasalamat sa Diyos dahil nung sila ay maliliit pa, talagang ginising ko sila sa salita ng Diyos. Lumaki po sila ng Sunday school sa simbahan. At purihin ang Panginoon dahil ngayon po, professionals na yung mga anak ko. Hindi po kami mayaman, pero mayaman kami sa kaibigan, mayaman sa pananampalataya. Ayan po. At ito ay dahil sa Panginoon. So, yun po, kaya tayo po'y manalangin. Hallelujah. O Diyos, muli kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa umagang ito dahil alam po namin na kasama ka namin, Banal na Espiritu, because you said in your word, where two or three gathered in your name, you are in the midst of them. And truly, Lord, we acknowledge your presence right now at ikaw ang kumikilo sa bawat isa sa amin. Kaya naman, maraming salamat po sa mga salita namin pong napakinggan. Salamat po sa presensya ng iyong mga anak, mga bikers na nandirito. At salamat din po sa protection na patuloy na ginagawad mo sa amin. I lift up to you, Lord, ang anak ni kapatid na Rod na si Robert. Saan man po siya naroroon, I pray na ayusin mo ang kanyang puso. Gawin mo po siyang isang bata, isang anak na masunurin sa magulang. At hayaan mo, Diyos, na ikaw ang magpadala ng mga instrumentong tao upang siya po ay makausap at makaunsil.
Lord, thank you so much sa buhay ni Brother Rod na ginagamit mo rin po sa samahang ito at maging sa kanya buong sambahayan. I pray the favor, Lord, blessing sa kanya pong buong pamilya. Gayun din po si Kuya Rico na right now ay nasa banig ng karamdaman. Panginoon, alam namin, you are the great healer, you are the great physician, you are the great doctor. Kaya naman, inilalapit namin siya sa iyo na ikaw ang humipo ng kanyang katawan lupa at ibalik mo yung normal niyang pagkilos, galaw. I rebuke yung high blood, Lord, yung hypertension na kanya pong naranasan. At gamitin mo po yung mga gamot na ini-intake niya. Bigyan mo ng kapangyarihan ito na mahil yung kanyang karamdaman. Maraming salamat po sa buhay ni Kuya Rico na someday makasama po muli namin siya dito sa aming pagbibisikleta. And Lord, sa bawat isa, pag-ingatan mo kami at ang iyong pag-ibig ay patuloy na ilagay sa aming mga puso. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagdakila. In Jesus' name, Amen. Amen. Mag-ano na tayo, recall, no? Nagkaroon po ng blessing last Wednesday. So, anybody can, Ma'am Mincy, kung ano yung nangyari sa blessing. Nag-blessing po tayo rito officially. Ito na po yung ating headquarters in behalf of Serbong Russia. Nagkaroon po na blessing na natin. No? Second order of business naman yung online kwentuhan. Si Ma'am Ben siguro pwedeng magpaliwanag. Good morning po. Regarding po sa online kwentuhan, sa Friday na po yung airing ng ating storytelling about sa isang bata na manilig magbisikleta. And at the same time po, yung na-mention po, after po nung airing at 4 p.m., ang request lang po natin is mag-stay tuned po tayo doon po sa at 4 p.m. para mapanood po natin. Lalong-lalo na po sa mga anak or apo ninyo. Dahil every Friday po may sharing po talaga ng mga stories doon sa page na yon. Na-share ko na po yung page sa ating GC pero I'll be resharing po, reposting po yung link po nila. Kindly follow na rin po yung Imus Public Library. And meron po ba ditong mga taga-Imus, mga Imusenyo? Yung mga bata pong manonood, may pagkakataon po silang manalo ng isang bisikleta. Nagaling po sa atin. Na-post na rin po natin last week kung yung bisikleta po, black po yun na may neon green na color together with a helmet na ipamimigay, na ibibigay po natin dun sa isang bata na mananalo. Paano po ba ma-avail ng bata yung bisikleta na yon? Right after po ng kwentuhan at 4 p.m. at around 4:20, tsaka pa lang po ipopost yung parang mechanics for the game. Magkakaroon po tayo ng isang game just to make sure na nakinig po yung bata at may natutunan po siya doon sa kwento. Dinidiscourage po kasi nung page na mismong sa storytelling na sabihin na may contest dahil minsan hindi na po tinatapos o pinapanood yung storya, yung contest na po pagkakaabalahan nila. Ang contest po, may question po tayo sa kanila, hindi ko lang po matandaan yung questions natin, pero tungkol po sa pagbibisikleta, kung bakit sa tingin ng bata, siya ang karapat-dapat na manalo ng bisikleta, kung ano paano maibabahagi niya sa ibang bata tungkol sa disiplina, hindi lang sa pagbibisikleta. Via video, para as proof na rin po, hindi na kailangan mag-submit ng ID, nakita nila yung bata, kung ilang taon yung bata, saan siya nag-aaral, ipapakilala niya, parang nag-vlog lang po yung bata. And doon niya po i-explain yung answer niya. And then isa-submit po yon sa Imus Public Library. Open po yung submission ng entry until September 18, which is Monday, and 12 noon. And after 12 noon, pa-ready na lang po sa mga officers dahil isi-send ko po sa inyo yung Google link para ma-download po natin. Anticipate lang po natin na medyo marami pong bata ang sasali. Tayo po yung magre-review, yung mga officers po, kung sino po yung batang karapat-dapat na mananalo. Yung awarding po, hindi naman po siya live, pero that will be documented together with the librarian po nung Imus. Hindi lang po available sila mayor pag ganong occasion, since regular weekly event naman po itong Imus Public Library. Kailan po, and magdidepende rin po sa batang mananalo, kasi ayaw naman po ikat yung klase ng bata.
Kung pang-umaga po yung bata, 4 p.m. po yung magiging awarding sa IMUS. Pero kung panghapon po siya, 8 a.m. po yung magiging awarding po. Live na po yung ating online registration para po sa lahat po ng mga miyembro po. I-share ko po mamaya yung link. Automated na po tayo, which means paperless na po tayo. Which means sumusunod na po tayo sa trend ng ating teknolohiya. So, pwede na po tayong makipagsabayan sa mga millennials. Yan. Unang registration will be our officials. Ayan, nandun po yung litrato ng mga opisyales po natin. Kung cellphone po ang gamit po ninyo, buong mukha po ng official talaga makikita nyo doon. Huwag po kayong magulat. Pero kung laptop or PC naman po, magkakahilera lang naman po yon. And andun rin po yung ating mga committee, pero hindi ko na po sinama yung mga litrato. Pero nandun naman po yung mga lista ng mga list of names po ng mga members po ng mga committee po tayo. Okay, so wala po. Maraming salamat po. Thank you so much. Order po yung nag-ride po na Bonifacio, sino po gusto mo gano'n? Kung ano nangyari, kung ano po. Tulad nung ride nyo nung nakaraan doon sa Bayon, sa Bonifacio, meron din ako narinig na ilang hindi maganda, pero mas lamang yung maganda. Tulad nung sinabi ni Sir Bong na parang karera, no? Kay konti, kay marami kayo. Pag kayo nagkasama-sama sa pag-ride, kailangan maging one line lang, di ba? Para at least magandang tignan. Talagang hindi nawawala sa atin yung yung parang angkatin ng paang pumadyak na mabilis. Isipin nyo yung nasa likod nga naman, kawawa naman yung sweeper. Kung magpapatiuna kayo, alalahanin nyo, meron kayong kasama, hindi kayo nanonolo. Yun lang ang pwede kong sabihin sa inyo, kailangan talagang isipin nyo yung nasa likod nyo, isipin nyo yung nasa tabi nyo, isipin nyo kung sino yung mga kasama nyo. Buti, walang naligaw. Ano? Muntik na po. Muntik na maligaw? Muntik na. Dapat yata may lubid yung naliligaw dyan no? Okay. Tungkol naman dun sa kay Kuya Rico, anong linggo, pumasyal kami kay Kuya Rico. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na kung ngayon lang kami nakadalaw sa'yo. Kasi syempre, busy, no? Nung makita namin si Kuya Rico, bagong paligo, gwapo. Press na press yung lolo nyo. Pero sabi ko, parang bagong tuli si Kuya Rico kasi ang suot niya yung yung sa Parang alam niyo, kung makikita niyo si Kuya Rico, yung nangingilid yung kanyang luha sa kanyang mata. Kasi tuwan-tuwa siya kasi meron siyang nakitang kasamahan niya na dumalaw sa kanya. Sa isang kasamahan, lalo sa isang tao na kapag ka may sakit at walang dumadalaw, parang gusto pa niyang mamatay na lang kaysa sa mabuhay pa, Kasi double yun no? Lungkot. Nung makita niya na talaga may dumadalo sa kanya, hindi lang SBTC ang dumadalo sa kanya, kahit ang mga cool guys ay dumadalo din, kahit ibang grupo. Kay Kuya Apple, special mention kay Kuya Apple, nung dumalo siya doon, meron siyang 2 stand fan. Palakpakan natin si Kuya Apple. Tapos, tinatawagan niya ako, yung asawa niya, mini-message ako, tinatawagan ako. Tinatanong yung complete details ni Kuya Rico, kung ano daw ang tunay na pangalan, address, ilang taon, at kung ano nangyari. Sabi ko, bakit kaya? Yung pala, ang pala nitong mag-asawa na to, pinagsulisit nila ng wheelchair doon sa City Hall. Sa City Hall ba, Kuya? Coordinate din tayo kay Sir Dan Nerida dahil nag-post siya na kung sino may gusto, nangangailangan ng wheelchair, meron din siyang i-donate, napag-isipan nga namin ni Sir Del na i-pick upin doon sa bahay nila, dadalhin doon. Kaya lang, nung makita namin si Kuya Rico, meron na siya magandang wheelchair. Dahil kailangan naman ni Kuya Rico, naka-diaper na kasi siya, everyday diaper, no? So, yun na lang diaper ang pwedeng ipalit mo doon sa wheelchair. Ngayon, nung makita ko yung anak niya, alam niyo yung bunso niya anak, tuwan-tuwa yung anak niya talaga, naiiyak yung anak niya, lalo nung kinausap ko siya na masinsinan, na talagang umiiyak yung anak niyang bunso. At dama ko yung yung kabigatan. Unang-una, dama ko kasi salat sila sa ganito.
kailangan talaga nila ng financial. Kaya naisipan ko, nasabi ko, siguro ito na yung pagkakataon na ipakita natin yung ating pakikiisa, pairalin natin yung pag-ibig sa ating kasamahan. Dahil nakakalungkot kasi dahil matanda na si Kuya Rico. Tapos na makita ko yung lugar niya, sabi ko buti nakakaya pa niya talaga lumabas, pasok dun sa subdivision. Kasi matataas ang kalsada eh. Nung minsan na nandiyan kami sa Bermosa, merong isa tayong member na nakausap si Sir Del. Yun nga daw, siguro 2 days before, nung atakin si Kuya Rico, meron na pala siyang iniinda sa katawan. Panalangin si Kuya Rico na bigyan ng kalakasan, kagalingan, para makasama pa rin natin siya. Ngayon, ito po ang request ko sa inyo. Muli kakatok ako sa inyong puso na kung payag po kayo, supplyan natin si Kuya Rico ng kanyang pangangailangan dahil talagang wala po silang pagkukunan. Kung makikita niyo po yung lugar ng bahay ni Kuya Rico, nakikitira lang sila doon. Nandun sa sulok ng subdivision at bukid na yun nasa likod ng bukid, ilog, creek. Kahit 20-20 yan, pag pinagsama-sama yan, malaki yan, di ba? Para kay Kuya Rico, gawin natin to. Kasi mahal natin yung matanda. Siya yung may-ari kasi nung hagdanan di ba? Sabihin na natin na kaya ganun si Kuya Rico na medyo minsan masungit sa dala ng kanyang iniinda sa katawan. Pasalamat na lang tayo malalakas pa. Tayo nakakapadyak pa. Nakakarating pa tayo kung saan-saan. Nasa ospital siya, may sinabi siya sa anak niya na ang gusto niya isuot pag lumabas siya ng ospital, yung uniform na t-shirt nito. Kaya nung lumabas siya ng ospital, ito yung suot niya. Nung dumalo po kami, nung binigay ni Sir Del yung kanyang ID, alam niyo kung ano ginawa ni Kuya Rico? Ginawa niyang porcelas yung ID niya. Tuwan-tuwa yung matanda. Tuwan-tuwa talaga. Tapos, nung nandun po kami, sabi ko, mangungulekta ako ng pambili ng merienda. Tapos, iiwanan din namin doon yung kung ano man yung mabibili namin. Alam nyo, nung meron na akong hawak na pera, ito hindi naman sa nung nalikom ko na yung contribution para sa merienda, nakalahad ka agad si Kuya Rico ganyan. Kuya Rico, sa financial talaga. Kailangan niya talaga Nakaganon agad siya. Iniintay niya talaga na ibigay ko sa kanya yung pera. Pero ang ginawa ko, ibinili ko siya ng pagkain niya. Tinanong ko dun sa anak, sabi ko, ano ba ang pwedeng kainin ng anak ng tatay mo? Yun nga, yun do mga soft foods, yung mga drinks. Yung nalikom ko, yun ang binili ko. 700 din yung nalikom ko Ibinili ko siya ng, yung pwede niya talagang kainin. Hindi na nga kami inintay pa na kami makaalis. Alam niyo kung anong ginawa ni Kuya Rico? Siguro sa sobrang lungkot, pumasok na lang sa bahay, sinabi na lang na inaantok na siya. Napamahal na rin sa atin si Kuya Rico kahit nasabihin natin na medyo minsan may kakulitan. Pero andun yung puso niya talaga na para makapaglingkod, para makasama tayo mga member, kapwa niya member. Kaya isang bagay lang masasabi ko sa inyo, ingatan nyo ang sarili nyo kapag kayo ay nasa labas ng bahay. Mag-pray bago tayo mag-ride. Mag-pray tayo. Panalangin lang ang susi sa lahat ng maraming salamat po sa inyo. Amen. Tayo ng Weaver na pipilapan sa pipirman. Siguro hindi rin naintindihan ni Sir Bong na kailangan niya rin pumirma doon kahit ikaw ay professional na biker. Ganon din si Bobot. Silang dalawa lang tumanggi pumirma doon nung nakaraan. Sabi ko, pumirma ka pag hindi ka pipirma, huwag ka sumama. Kaya pirma siya. Gusto niya, hindi, sama-sama na, dami niyang katiran Sama-sama na dapat pangalan niya para isang papel lang. Sabi ko, i-record natin yan, individual. Kaya pumil up ka, sabi ko sa kanya. And then, para gusto ko ipaliwanag sa lahat, na yung Weaver na yun, hindi lang po sa ride yun. Napagkasunduan po namin ni Advisor John, at saka ni Secretary, saka ni Press. Yung Weaver natin, ay all in na yun.
lahat na activities na ginagawa natin dito sa ating grupo ay kasama na po yun doon. Ano man po ang pangyayari o pagkakataon na hindi natin inaasahan sa ating grupo, meron pa rin tayong pananagutan na grupo. Pero individual po, nakalagay doon, voluntary po kayo na sumama sa ano ba activities natin. Hindi po kayo pinilit na sumama, hindi kayo pinilit na halika rito, kailangan dito ka. Wala po nakalagay doon. Kaya doon po kayo pipirma, kasama na po lahat ng event natin, activities, rides, na naiintindihan nyo na yung ginagawa natin dito ay voluntary lang po bawat sa atin. Hindi po tayo pinipilit. Gusto natin ng masayang samahan. May 300. Nilalagay lang po natin sa tama ang ating grupo. Yung dapat natin sundin na patakaran ng isang grupo. Hindi lang po sa atin to eh. Kahit sa ibang grupo po, sa ibang organisasyon, meron pong ganito. Tayo po ay lumalagay na lang po sa tamang landas bilang isang magandang samahan. Kasi yung mahirap naman yung wala tayong sinusunod na na mga guidelines para sa ating grupo. Kaya lahat po na nandito, kailangan po pumilap ng pangalan at pumirma sa waiver na yon. Kaya lang po, sa hindi nakasama pagkakataon, nakalimutan ni Sir Rodalin yung mga waiver natin na ginawa ni Sanlo at saka ni Mau. One time na lang po ang waiver natin. Kasi nga po, na-suggest din ni Advisor John na paano, Sir Del, kung sakasakaling galing tayo sa isang event, pauwi ka na, nagkaroon ka ng problema, ganyan, ganito. Hindi ba kasama sa waiver natin yon na bilang isang organisasyon? Pero sa totoo lang po, kailangan isama natin lahat yon. Kasi po, hindi lang naman po kami mananagot na opisyal, lahat tayo eh. Lahat tayo miyembro. Kaya tayo, hindi naman sinabing wala na tayong pakialam. Nakita nyo naman kung para tayo maging sa ating mga kasama. Magkaroon lang ng sakit, magkaroon lang ng problema, nandiyan tayo para tumulong, di ba? Kaya lang, nilalagay lang natin sa tama ang ating organisasyon na to. Kailangan na hindi tayo nakahuli kahit sa grupo. Kung ano pinapatupad ng mga ibang grupo sa ngayon, ganun din po ang gagawin natin. Auditor sa last month, huling meeting natin ay update. Pero may mga na sila. May mga documents na sila na nagpapatunay kung anong pinaggasto na natin previous month, nandun na lahat. I-explain na lang ni Sir Auditor. Si Secretary naman, medyo hindi silang naman. Sa grievances, para malaman nila kung sino yung mga officer, kung sa presidente, tapos kung sa committee, kung sino yung chairman, pababa, at least alam lahat nila na kung sino yung mga officer na yun. ang bulletin board. Yung organization ng chapter tawag doon. Okay sa inyo yun? Order na yun, order na natin yun. Tapos next topic naman natin. Kailangan mo natin mga web plano sa my birthday, tapos ano natin yung next ride kasi para may binubo si Sir Jan na may birthday celebrate ang buong September sa 30 gano'n ay Sabado. Kasi nag-request Sabado para mas marami. Tsaka kinabukasan may pahinga pa. Okay, yung waiver natin, okay na yan. Dahil hindi na tayo. Yung next ride, may inaano ata si Sir Del. May binubuong ride. O si Sir Rod, ano natin yan? Kay Sir sa 107 kasi sila yung mga ngasiwa ng International Coastal Cleanup. Meron po sa Manila Bay, doon po sa pinuntahan natin dati na yung tabi siguro noon. Pero iniisip ko, meron din kasabay sa Cavite. Sabi ko, sana sa Cavite lang po kami para total Cavite kami. Dito na lang kami tutulong maglinis. Pero ang ano nito ay September 16, Sabado. Yun ang ano ko dito kasi conflict ata to sa ano natin. Sa activity. Yes, sir. Okay. Yan yung International Coastal Cleanup Drive. Meron na po itong yung mag-registered para pagdating doon sa nakaano ka na.
naka-registered ka na, hindi ka na, kasi yung pagka, yung on the spot, siyempre pipila ka, mag-register. Pagka sa online, naka-ano ka agad. Ang sponsor nito, SM. Di ba nagkaroon tayo ng Bicycle Day noong naalala niyo yun? Oo. Sila din ang mga ngasiwa ng nito, clean up drive within Manila Bay. Pero doon sa Cavite, hindi pa alam kung saan banda, kung saan yung exact location. Kaya hinihintay ko pa kay Sir, yung kay Captain Cesar Brides ng 107 ng ng Coast Guard. Then meron pa yung 30. Meron din tayong La Mesa Eco Park. Ang lead rito ay Quezon City. Doon to sa ginawa na kasing yan eh. Opo, ginawa ng Eco Park. Ngayon, 30 rin ito. Rin sa ating birthday celebration. Conflict. Opo. So yun ang inaano ko na natin, ayusin natin kung siyempre ito yung ating priority natin, September 30. Yan. Yung sa 30, pag-usapan ko sa hindi gagawin. Tapos yung next ride naman natin, paplanuin ka na. Kung meron mga ibang ideas ng mga member, suggest sila. Suggestion. Ano pa ba? Okay. Puntang live. Baka meron kayong Mabitak days kasi sa linggo. Sabay baba tayo ng hala-hala sa kaya lang hindi nakaprepare yung mga grupo natin eh. Mabibigla sila kung mabitak ka agad. Baka magkabitak-bitak yung biyahe. Siguro mag-ride na lang tayo ng chill ride sa Tagaytay. Sa Kana Mark. Pwede tayo. kanina. Kana Pastor Mark. Nasugbo. Nasugbo ko pwede rin. Pwede tayo. Salang pag uwi, baka marami mag-bus. Napasubo. Matik sa natin, sa signage. Yung nanalo. Sa email? nag-email niya. Sorry. Yung nga palang yung nanalong na gagamitin ng signage. Pinasa ko na kay bro. Kasi yung anak niya ang nagle-layout sa atin ng libre. Ngayon na medyo i-layout mo na bago kasi nga ay stretch daw yun eh. Kasi maliit lang yung gagawin ng 2x5. Yun. Kailangan pala ipadala ko sa email. Magandang tanghali sa lahat ng mga membro ng Senior Bikers. Mabuhay po tayo. Amen. Ako pala yung bagong membro. Actually, pang 2 meeting supposed to be, kaso lang na-late ako nung nakaraan eh. Hindi ako nakapunta. So, kanina, madaling araw pa, naghanda na ako para ayaw ko malate. Kaya maaga pa ako doon, kinabahan ako, marami akong nasalubong eh. Sabi ko, yun na yata yung mga senior bikers ha. Buti na pagdating ko doon, may mga tao pang tanong si Sir Del, nandyan na ba? Sabi, di pa eh. Ay, salamat. Tinignan ko yung oras, 6:30. Kasi nung nakaraan, dumating ako, 7:40, talagang late na yon. Kaya, pasalamat ako, naka-attend ako ngayon, at sarap tuloy-tuloy na ako. Maraming salamat. Benhor Bustamante pala. Green Gate, si Tatay. Dati kong karayad yan eh. Dati kong kasama yan. Pero nagulat ako, member din pala siya. Ngayon lang kami nagkita. Ano po PDX? Saan po nag-work? Mukhang wala na sir. Wala na. Talagang bahay na lang. Wala na senior na eh. Okay po. Salamat. Confirm na, ginagagawin. Sa 30. Sabado. Okay, so almost finish na tayo. Ma'am, any update from National? Sa National, pinag-uusapan pa kasi ang alam ko, nakarating sa akin, sabi ni Sir Rex, nag-meeting na sila sa City Hall ng Quezon City, no? Tapos, sasabihin na lang sa akin, okay. Sasabihin na lang sa akin kung kailan muna magmi-meeting
ang mga officers sa national. At kasama kami ni Sir Del, yung mga si Sir, yung lahat na sa incorporator kasama. Malalaman nyo sa akin kung kailan yung magiging launching. Pag-uusapan muna namin mga officer sa national. Wait lang po kayo. Yes, sir. Wala pa. Oh, wala pa yun. Kasi kapupunta lang nila sa sa City Hall ng Quezon City. Yun naman, pag mayroon na pagkasunduan doon, binababa ka agad sa akin. Kaya malalaman nyo rin sa akin kung kailan tayo magkakaroon ng launching sa National Philippine Confederation of Senior Cyclists. Yun lang. Brigada Eskwela. Noong nakaraan, ito yung certificate natin ng grupo. Ilalagay na lang dito to para lahat nakakita. Ito po yun, kung gusto nyo po makita. Okay, so halos na cover na natin lahat, no? So magpo-closing na tayo. Meron pa lang Sir Elmer, Sir Jess, Sir Joel, Sir Roel dyan, Sir Ado, si Camario, ang ating committee, si Sir Marbs, Norman, and Sir Reynaldo. Kami po yung bumubuo ng grievances. Maraming salamat po at nabigyan kami ng time sa araw na ito. Ngayon po, mag-closing na tayo. Closing prayer. Marami po tayo activity sa 30. May mga games po tayo, may mga prizes. Kaya po, iayos natin yung attendance kasi doon tayo kukuha ng mga player maglalaro. Okay? Yan, okay? So, ano pa ba? Wala na po. Salamat sa lahat ng umaten ngayon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Maraming salamat, Panginoon. Ginawa mo sa amin sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nagbigay ng kanya-kanyang pagtulong, pamamagitan ng suggestion at mga plano. Pagpalain mo, Panginoon, ang SBPCI. Yes, Lord. Salamat, O Diyos, sa pamunuan hanggang sa members. Salamat, Panginoon, sa lahat na nagtitiwala sa grupo. At ganun din, Panginoon, maraming salamat sa lugar na ito ni Kuya Bong na binigay mo sa amin upang kami ay magkaroon ng official na headquarters. Amen. Salamat din, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin pong mga activity na nakaraan, mga rides at mga plano pa. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng tamang mga tao na mag-guide pa sa amin. Marami pa kaming hindi alam, Panginoon. Kaya po, maraming salamat sa nagbibigay ng suggestion, nagmamalasakit, at tumutulong, Panginoon, sa actual na ride. Maraming pangyayari sa amin, ngunit ikaw po parating nag-iingat sa amin. Hindi mo po kami pinababayaan. Ganon din, Panginoon, tinataas po namin ang aming mga kasamahan na may mga sakit, na wala dito, pero ang puso nila ay nasa grupo. Pagpalain mo, Panginoon, hindi lamang ang kanilang katawan, kung hindi po ang buong pamilya. At alam ko, Panginoon, lahat kami may kahinaan, may mga problema, pero ito po ay nagkakaroon ng magandang resulta kung kami ay nakaugnay sa iyo. Amen. Salamat, O Diyos, sa mga salita mo na amin pong pinagbulay-bulayan sa umagang ito. Tunay na ang pamilya ay napakahalaga. Kaya po kami ay isang pamilya din, isang bikers group. Kami po ay mayroon ding ama, mayroon din kaming mga ina at mga kasama na patuloy na nagbibigay, Panginoon. Nananalangin, tumutulong, Panginoon, upang mapasigla, Panginoon, ang aming mga activity. Pagpalain mo kami, ganun din sa aming pag-uwi. Sa araw na ito, tinataas po namin ang iyong pangalan. Pangalan namin, Panginoon Kristo at aming tagapagligtas. Amen. 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 Good morning. God bless. Thank you sa cooperation ninyo. Hindi na sumakit ang lalamunan ng mami ninyo. Amen. So next 1 minute 37 seconds later. Kaway. Kaway. Yung kumusta? Ayos. There you go. Ayan. Si Mario. Hangganan mo, hihintay ka na ron. O ba? Pati na lang yan, malapit na yan. Sa lakas ni Rico. Ayan, okay. So, aming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa oras na ito. Nakadalaw kami kay Kuya Rico
samantalang siya ay nasa balig ng karamdaman. Subalit, kami po ay naniniwala at umaasa na ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ikaw ang great doctor, the great physician, ikaw ang dakilang manggagamot. Kaya naman sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba, humihiling at humihingi sa iyo ng awa na ipaabot mo po sa katawan lupa ni Kuya Rico. Mula ulo hanggang talampakan, padaluin mo ang iyong kapangyarihan, maranasan niya ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Aming Diyos, tunay na kami po nagpapasalamat sa kabila po ng naranasan ni Kuya Rico sa mga oras na ito. Hinihingi ko po din na ang kanya pong pananampalataya ay iligawad mo sa kanya at manatili at malalim na pagtitiwala sa iyo na siya po ay gagaling. Maraming salamat po sa araw na ito na kami nakadalaw at umaasa kami sa sunod na pagdalaw namin, siya po ay malakas na at makakasama namin sa pagbibisikleta. Lord, gumamit ka ng instrumento, let your provisions, Lord, flow, Panginoon, sa mga kamay ng mga kaibigan, mga kabikers, Lord, na namin, at patuloy na ang financial blessings ay idaloy mo po sa kanilang mga kamay. Panginoon, maraming salamat po at sa iyo lamang kami umaasa at nagtitiwala sa mga doctors na instrumento, sa mga gamot na ginagamit. Ini-intake niya, gawin mo pong makapangyarihan at pagpapala ng katawan lupa niya. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong pangalan na Jesucristo na aming Panginoon at dakilang manggagamit. Ang lahat ay magsabi ng Amen!